Good evening mga kapatid. Good evening. Pray lang tayo. Ako pinapapasok niya. Ano kayo pumasok? Mag-pray lang tayo saglit. Mga kapatid. Oh Lord, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Nandito po kami sa iyong harapan at pinupuri ka po namin. Salamat sa araw-araw na pamamasyal namin at lagi kaming safe. Salamat at na-enjoy po namin ang mga biyaya mo at mga creations mo, oh God. Thank you so much. Oh Lord, ako nga po ngayon ay nakaharap dito at mag-deliver ng iyong salita. Please use me, oh God, oh Lord. Direct me and help me to deliver, oh God, the word nicely and in your own way, so that it will be fruitful for everyone, oh God, and help as well and guidance, oh God. Oh Lord, we praise you, we glorify you in Jesus' name. Amen. Ang title ay nitong aking pasensya na po at dahil tagal ko na pong hindi naka-stand sa harapan ninyo, so mahirap pong gumawa ng message at yun nga po, ilang araw akong hindi mapabalisa at kung anong aking i-deliver sa inyo. At napakatagal at ilang taon din. So kailangan natin magpagamit sa Panginoon. Totoo po yun. At ilang beses na rin akong sinabihan ng pastor na mag-exhort 2 years ago, 1 year ago, and today. And I'm just like talagang, am I ready, Jesus, for this exhortation? Am I tawag dito, am I worthy? So I think I'm worthy. So alam ni Lord yun, alam ni Lord. So ang title nito, ang aking i-deliver sa inyo is Be Wise in Listening and Doing. We can find it in James chapter 1 verses 19 up to 27. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because our anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Those who listen to the word but do not do what it says are like people who look at their faces in the mirror, and after looking at themselves go away and immediately forget they look like. But those who look intently into the perfect law that gives freedom and continue in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein of their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. So, yun nga po ang sabi, kailangan tayo maging wise sa listening at saka gawin yung nararapat. So, my introduction is, my sheep listens to my voice, I know them, and they follow me. So, is Jesus talking here. So, ang sabi ay, kilala lang niya yung tumatawag sa kanya. So, kung hindi natin siya kilala, o hindi niya tayo kilala, hindi niya tayo maririnig. So, yun nga. And they follow me.
So ang kilala lang ni Lord ay yung mga taong sumusunod sa Kanya, at yung mga wicked na tao ay malayo sa Kanya. No? So ang aim natin, ayun ay makikita natin sa John 10:27. And ang aim natin ay and that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him. For the Lord is your life, and He will give you many years in the land He swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Malinaw po ba sa lahat yun? Naintindihan niyo po ba? Ang hirap tumayo dito. Buti na lang si Pastor. Upo ka na lang. Upo na lang ba ako? Para nasa text lang. Presentation. Oh my God. Upo ka na Basta? lang. Para relax. Ayan. So yun nga po ang sinasabi ko, hindi na sanay. Hindi na sana. So ang masasabi ko nga po dito, listening and doing, be wise in listening and doing. Tayo po ay itry po natin na makipagkaibigan sa mga taong Kristiyano, yung may takot sa Diyos, dahil doon po tayo makakahingi ng tulong at advice sa kanila. Yeah? At tunay na susuportahan kanila from the start until the end, because they're doing it to serve the Lord, to praise God, and to to serve God, to serve the people around them. Yeah, even though maraming mga taong masasama sa paligid, we still have to do that to help them. And if you have problem, try to find a friend na Kristiyano, dahil talagang sila lang makakatulong sa inyo, at try not to ask advice doon sa mga hindi Kristiyano, dahil maaaring hindi makatulong yun, dahil sometimes they do help, pero most of the times it's not helpful. They mag-e-end up na lang na kunyari sa relationship nyo, mag-asawa, at humingi ka ng tulong doon sa isang hindi Kristiyano, sasabihin, hiwalayan mo na yan, hiwalayan mo na. Pero kung doon sa Kristiyano, they will try to work it out, to help, talk to the other to the couple. So yun nga, kailangan makipagkaibigan ka at makisama ka dun sa mga taong Kristiyano, at sa taong alam nyo na makakatulong sa inyong relasyon ng mag-asawa. At yun nga, quick to listen and slow to speak naman. Kailangan makontrol din natin yung ating sarili. Kailangan kung nagagalit ka man at kailangan kontrolin mo yon, dahil anak ka na ni Jesus Christ. Kailangan kontrolin mo, at kailangan masunod mo siyempre ang will niya, no? And yun nga, kung magli-listen ka, kunin mo lang yung mga makakatulong sa iyo, at hindi yung alam niyo na, ibig sabihin na hindi naman talaga
makakatulong sa inyong pag-grow, no? So, i-take na lang natin yung mga words of wisdom, saka yung mga yung makakatulong sa iyo yung pag-grow. So siguro sa conclusion na ako, no? Ay, salamat. Ito ay makikita sa Proverbs 19:20. So, listen to advice and accept discipline. And at the end, you will be counted among the wise. So, yun lang po. Pinawisan.